kaya ang pakiramdam na makisalo sa hapag ng ating mga bayani na magkasabay kumain habang alam mong maaring ito na ang huli? Isipin mo ang mga sandaling iyon kung saan ang bawat kagat ay punang kahulugan at bawat subo ay may kasamang pag-asa at pangarap para sa kinabukasan ng ating bayan. Ang mga pagkain kanilang tinikman ay nagkukuwento, hindi lamang ng kanilang pang-araw-araw na buhay, kundi pati na rin ng kanilang sakripisyo para sa Pilipinas. Ang bawat putahe, mula sa adobo hanggang sa sinigang, ay may kasaysayan at kahulugan na nag-uugnay sa atin sa kanilang mga karanasan at pakikibaka. Nagsasalita ito ng mga simpleng panahon at ng hindi matitinag na katapangan. Ang mga simpleng pagkain na ito ay naging saksi sa kanilang mga plano at pangarap, sa kanilang mga pag-uusap tungkol sa kalayaan at sa kanilang mga pangarap para sa isang mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng kanilang mga pagkain, halos malalasahan natin ang kanilang mga pangarap at pag-asa para sa isang malayang bansa. Ang bawat kagat ay tila may kasamang pangako, isang pangako na ipaglalaban nila ang ating kalayaan hanggang sa huling hininga. Ang huling kain ng ating mga bayani ay hindi mga maluho at masaganang piging. Ito ay mga simpleng pagkain na sumasalamin sa kanilang kababaang loob at dedikasyon sa kanilang misyon. Ang mga ito ay simple, kadalasang sumasalamin sa mahirap na katotohanan ng kanilang panahon. Ngunit sa kabila ng kahirapan, ang mga pagkain ito ay nagbigay sa kanila ng lakas at tibay ng loob upang ipagpatuloy ang kanilang laban. Gayunpaman, ang mapagkain ito ang nagpalakas sa kanilang katawan at nag-alab sa kanilang mga diwa habang sila'y lumaban para sa ating kalayaan. Ang bawat subo ay nagbigay sa kanila ng lakas upang harapin ang mga hamon at panganib na kanilang kinaharap. Maglakbay tayo pabalik sa panahon at tikman ang lasa ng kanilang pagmamahal sa bayan. Sa bawat kagat, mararamdaman natin ang kanilang tapang, ang kanilang pag-asa, at ang kanilang walang hanggang pagmamahal sa ating inang bayan. Ang kanilang mga pagkain ay hindi lamang sustansya para sa katawan, kundi inspirasyon para sa kaluluwa. Noong ika-29 ng Disyembre, taong 1896, hinarap ni Jose Rizal ang kanyang huling mga sandali. Sa loob ng mga pader ng Fort Santiago, ang kanyang kapalaran ay tila nakatakda na. Ang kanyang huling kain, sa loob ng Fort Santiago, ay malayong-malayo sa mga masasarap na pagkaing kanyang nakasanayan sa ibang bansa. Halip, ito ay isang simpleng hapunan na sumasalamin sa kanyang kababaang loob at pagtanggap sa kanyang kapalaran. Ayon sa mga tala, kumain siya ng tuyo, isang pangkaraniwang pagkain ng mga Pilipino. Ang tuyo, na madalas na kinakain sa almusal, ay isang simbolo ng simpleng pamumuhay. Ang tuyo ay hindi lamang isang pagkain, kundi isang bahagi ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Sa bawat kagat, mararamdaman mo ang kasaysayan at hirap ng buhay sa ilalim ng kolonyalismo. Kumain din siya ng tinapay, isang simpleng tinapay na malamang ay matigas at siksik. Ang tinapay na ito, na tinatawag na pandesal, ay isang staple sa bawat hapagkainan ng mga Pilipino. Ang pandesal ay hindi lamang isang pagkain, kundi isang simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga Pilipino. Sa bawat piraso, mararamdaman mo ang init ng tahanan at pamilya. At sa kanyang pagkauhaw, uminom si Rizal ng espesyal na tsokolate ng mga Espanyol. Ang tsokolate na ito, na kilala bilang tsokolate, ay isang paborito ng mga Espanyol at Pilipino. Ito ay nagbigay init at kinhawa sa kanyang mga huling sandali. Ang bawat higop ng tsokolate ay tila isang paalala ng kanyang mga alaala at karanasan sa Espanya. Ang simpleng pagkaing ito, na walang anumang karangyaan, ay sumasalamin sa kababaang loob ni Rizal at pagtanggap sa kanyang kapalaran. Sa kabila ng kanyang mga nagawa at tagumpay, pinili niyang harapin ang kanyang huling sandali ng may dignidad at katahimikan. Ito ay isang tahimik na huling hapunan para sa isang taong yumanig sa mga pundasyon ng kolonyalismong Espanyol, gamit ang kanyang panulat at talino. Ang kanyang mga salita at gawa ay nagbigay inspirasyon sa maraming Pilipino upang ipaglaban ang kanilang kalayaan at karapatan. Si Andres Bonifacio, ang nag-aalab na pinuno ng Katipunan, ay nabuhay sa malayo sa karangyaan ng mga mayayaman. Ang kanyang mga pagkain ay ang siyang nagbibigay lakas sa mga ordinaryong tao na sumasalamin sa kanyang malalim na koneksyon sa masa. Ang sinigang, isang maasim at malinamnam na sabaw na gawa sa sampalok, ay malamang na pangkaraniwan sa kanyang hapagkainan. Kinakain niya ito kasama ng kanin, ang pundasyon ng pagkaing Pilipino.
Ang inihaw na isda, na sariwang nahuhuli sa mga ilog, ay nagbibigay ng kinakailangang protina. Ang mga simpleng pagkain ito na puno ng lasa ang nagbigay lakas kay Bonifacio sa kanyang pakikibaka laban sa pang-aapi. Ika-4 na bahagi, lakas para sa katipunan. Ang mga katipunero na lumaban para sa kalayaan ay umasa sa mga pagkaing madaling dalhin at lutuin. Ang tapa, maninipis na hiwa ng pinatuyong karne, ay nagbigay lakas sa mahabang pagmamartsa at pakikipaglaban. Ang mga pinreserbang isda tulad ng tuyo at daing ay kayang makatiis sa hirap ng pakikidigma. Ang mga pagkaing ito na mayaman sa asin at protina ay nakatulong upang mapanatili ang lakas at moral ng mga katipunero. Ito ay paalala ng kanilang tahanan at simbolo ng kanilang hindi natitinag na pangako sa kanilang ipinaglalaban. Ika-5 bahagi, ang katapangan ni Melchora Aquino. Si Melchora Aquino, na kilala bilang si Tandang Sora, ay ginugunita dahil sa kanyang pagmamalasakit at katapangan. Nagbigay siya ng pagkain at tirahan sa mga katipunero na isinugal ang sarili niyang buhay para sa revolusyon. Kilala siyang naghahanda ng lugaw, isang uri ng sinabawang kanin para sa mga pagod at sugatan. Ang saging, na masagana at madaling dalhin, ay nagbigay ng mahahalagang sustansya. Ang mga simpleng handog na ito ay mga gawa ng pagsuway at pagmamahal para sa kanyang mga kababayan. Ika-6 na bahagi, Gabriela Silang, pagkain ng isang mandirigma. Si Gabriela Silang, ang matapang na reyna ng mga mandirigma, ang namuno sa kanyang mga sundalo laban sa mga puwersa ng Espanya sa Ilocos. Ang kanyang pagkain ay sumasalamin sa mga pagkaing makukuha sa bulubundok. Ang mga halamang ugat tulad ng kamote at gabi ay nagbigay ng enerhiya. Ang baboy damo at usa, na nahuli sa kagubatan, ay pinagkukunan ng protina. Ang mga prutas at gulay na nakukuha sa gubat ay nagdagdag sa kanilang pagkain. Ang mga pagkain ito, na mula sa lupa, ang nagbigay lakas sa himatitinag na pakikipaglaban ni Gabriela Silang para sa kalayaan. Ika-7 bahagi, ang pagkain bilang pagmamahal sa bayan. Ang pagkain ay hindi lamang isang pangangailangan para sa ating katawan, kundi isang simbolo ng ating kultura at kasaysayan. Ang huling kain ng ating mga bayani, bagaman simple at kadalasang bunga ng pangangailangan, ay may malalim na kahulugan. Ang bawat kagat, bawat ulam, ay nagdadala ng bigat ng kanilang mga pangarap at adikain para sa ating bayan. Kinakatawan nito ang kanilang kababaang loob, ang kanilang koneksyon sa lupa, at ang kanilang hindi natitinag na pangako sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Ang mga simpleng pagkain na ito, na mula sa ating mga bukirin at dagat, ay sumasalamin sa kanilang malalim na pagmamahal sa ating lupang tinubuan. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang pisikal na sustansya. Ito ang nagbigay lakas sa revolusyon. Ang bawat plato ng adobo, sinigang, at iba pang tradisyonal na pagkain ay nagbigay ng enerhiya at pag-asa sa mga revolusyonaryo. Ipinapaalala nito sa atin na kahit sa harap ng kahirapan, kahit sa mga huling sandali, ang diwa ng pagmamahal sa bayan ay maaring maging kasing simple at kasing lakas ng pakikibahagi ng pagkain sa mga taong lumalaban para sa isang karaniwang layunin. Ang pagsasalo-salo, ang pagbabahagi ng pagkain, ay isang simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan. Alalahanin natin ang kanilang mga sakripisyo at parangalan ang kanilang pamana sa pamamagitan ng pagpatuloy ng kanilang laban para sa isang mas maliwanag na kinabukasan para sa Pilipinas. Sa bawat pagkain na ating tinatamasa, naway maalala natin ang kanilang mga kwento at ang kanilang walang hanggang pagmamahal sa ating bayan. Ang pagkain ay hindi lamang sustansya, ito ay isang alaala ng ating kasaysayan at isang inspirasyon para sa ating hinaharap.